Tragic life story ni Mark Heras at bakit biglang nawala ang kasikatan niya sa showbiz matapos manalo sa Starstruck noon. Ang pag-viral muli ni Mark kamakailan lang ay pinag-usapan ng maraming netizens. May ilan nang nagsasabing nag-breakdown na ang aktor dahil hindi na nito makayanan na walang trabaho. Pero mabilis na itinama ni Mark ang mga naisusulat tungkol sa kanyang inilabas na video. Sinabi niyang ang kanyang naging pag-iyak ay hindi dahil wala siyang trabaho. May iba pang personal na problemang dinadamdam si Mark. Marahil ay kasama na rito ang naging hiwalayan nila ng kanyang misis. At ang paraan lang niya para gumaan ang pakiramdam ay ang iiyak ito. May ilan din kasing content creators ang nagpapalabas at nagpapakalat ng chismis sa tunay na dahilan di umano sa likod ng kanyang viral emotional video. Binigyang diin din niya na nananatili siyang aktibo sa showbiz at ibinahagi na kasalukuyan siyang may mga proyekto sa GMA Network at sa ilalim ng Buenas PH. Sinabi rin niya na maghanap ng ibang makokontent ang mga vloggers na ito at huwag siyang idamay at pagkakitaan ng pera, lalo na kung puro kasinungalingan ang kanilang ibabalita. Marami ang nag-alala sa nakita nilang buhay ngayon ng aktor at dancer na si Mark Heras. Nagulat nga ang mga netizens sa bigla niyang pagkawala sa entertainment industry dahil matapos niyang manalo sa first season ng Starstruck sa GMA7 na isang reality-based talent show. Maraming oportunidad ang dumating sa kanya at isa siya sa mga itinuturing na sought-after actor ng kanyang henerasyon. Subalit totoo nga ang kasabihan na kapag pinili mong pumasok sa showbiz at maging isang artista, kailangan ay maging handa ka rin anumang oras. Hindi kasi laging may trabaho o proyekto ang naibibigay sa isang artista. Minsan ay maraming nakalinyang trabaho, minsan naman ay wala. Kaya ang bilin din ng mga matagal na sa industriya, mas mainam na mayroong fallback ang mga ito sakaling dumating ang panahon na wala siyang makuhang proyekto. Maganda ang simula ng showbiz career ni Mark. Nag-umpisa siyang pumasok sa pag-aartista matapos maging ultimate male survivor sa kauna-unahang batch ng Starstruck noong 2003. Maraming proyekto ang naibigay sa kanya noon at sa ka-love team na si Jenilyn Mercado. Dahil din dito, nakuha ng yumaong talent manager na si Lolit Solis ang pagkakataon para mag-manage ng kanyang karera at napanood siya sa sikat na Sunday variety show na SOP. Sa pagpapalawak ng kanyang showbiz career, sumabak si Mark sa pag-arte at bumida sa iba't ibang mga programa ng GMA Network. Naging matagumpay din ang pelikulang pinagsamahan nila ni Jen na So Happy Together na nakakuha rin ng magandang resulta sa box office. Nagkaroon din siya ng maraming mga brand at product endorsements. Makalipas ang ilang taon, mas lalo pang umusbong ang on-screen romance nila ni Jen at ginawa ang kanilang debut movie na Say That You Love Me na sinundan ng matagumpay na collaborations kasama ang kanilang major hit na Let the Love Begin. Dahil dito at sa kasikatan nila, sila ang tinaguri ang isa sa mga best love teams ng GMA noong panahong iyon. Ngunit hindi nagtagal ay nagdesisyon ang dalawa na subukan ang mag-solo sa kanilang karera. Ilang mga primetime dramas naman ang nasalihan ni Mark na nagpalabas sa galing niya sa pag-arte. Mga bigating pangalan din sa showbiz ang kanyang nakasama sa trabaho. Kaya naman mas naging porsigido pa siya sa pag-arte. Dumating ang 2010 nang mabigyan si Mark ng panibagong on-screen love team kasama si Ina Asisio. Nagkaroon din siya ng pagkakataon na makatrabaho si Chris Bernal na siyang nagwagi bilang ultimate love team ng Batch 4 noong 2006 kasama ang aktor na si Mart Escudero. Sunod-sunod din ang naging proyekto niya sa GMA hanggang sa magkaroon ng pandemic sa bansa noong 2020. Nahinto siya pansamantala sa pagtatrabaho. Ngunit nakabalik noong 2022 sa pamamagitan ng seryeng Artikulo 247. Nang sumunod na taon din ay napanood siya sa seryeng Unika Iha kasama si Kate Valdez at The Missing Husband kasama sina Rocco Nacino at Yasmin Curdy. Huli naman siyang napanood sa Kapuso Medical Drama Series na Abot Kamay na Pangarap noong 2024. Mabilis naman na nag-mature si Mark matapos niyang pakasalan noong 2021 ang girlfriend at fiancé niya na si Nicole Donesa, isang beauty queen at GMA talent din, sa isang civil ceremony. Nakabuo sila ng maliit na pamilya
at nagkaroon ng 2 anak, isang lalaki at isang babae. Ngunit naging mailap ang mga proyekto kay Mark. Unti-unti na ring nawawala ang oportunidad sa kanya na lumabas sa telebisyon. Taong 2024 nang aminin ni Mark sa isang interview na hindi siya masaya sa estado at takbo ng kanyang showbiz career. Bagamat iginiit niyang nananatili siyang nagpapasalamat sa trabahong kanyang ginagawa, iba naman ang pakiramdam niya rito ngayon. Sinabi niya na ayaw niyang pag-usapan o pag-isipan ng kanyang mga past decisions sa kalagayan niya ngayon. Napaisip kasi siya kung ang mga papel na ibinibigay sa kanya ay hanggang doon na lang masusukat ang worth niya bilang isang artista. Gayunpaman sinabi niya na hanggang may kumukuha at nagbibigay sa kanya ng racket, magiging masaya siya dahil trabaho iyon na bubuhay sa kanyang pamilya. Ibinahagi ni Mark na ang kanyang greatest fear ay ang hindi makapag-provide sa pangangailangan ng kanyang pamilya, lalo na kung wala siyang trabaho. Iyon ang very depressing para sa kanya, ang mawala ang kanyang trabaho at kanyang pamilya. Sa simula naman ng taong 2025 ay nalagay sa balita si Mark dahil sa nag-viral na video nito na nagsasayaw sa isang gay bar. Nilinaw ni Mark ang ginawa niya sa nasabing lugar ay merely work and nothing else. Tinanggap niya ang offer na mag-perform sa Apollo Male Entertainment Bar sa Parañaque. Dahil isa itong trabaho na kanyang pagkakakitaan. Para kasi kay Mark ang pagtatanghal sa isang gay bar ay tulad din ng iba pa niyang ginagawa noon, tulad ng pagdalo sa mga festival at maging sa mga TV shows. Nang lumabas ang balitang ito, nakiusap si Mark at hiniling na wag siyang kaawaan ng mga tao dahil ginagawa lang niya ang lahat para maibigay ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Umabot na rin siya sa stage ng kanyang buhay na wala siyang pakialam sa anumang sasabihin ng ibang tao sa kanya dahil ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang kanyang mag-iina. Regular na kumikita si Mark ngayon dahil sa kanyang pinasok na negosyo noong 1 taon. Sa mga hindi nakakaalam, matapos ang panayam sa kanya ng DTI o Department of Trade and Industry Philippines sa kanilang YouTube channel, napag-alaman na naglaan ng puhunan si Mark para sa isang franchise ng meat shop. Inaasahan lang niya kasi noon ang kita mula sa kanyang pag-aartista dahil hindi naman siya nakapagtapos ng college. Ngunit naisip niya na pumasok sa negosyo at magkaroon ng isang branch ng Farmers Premium Meat Shop na may sariling poultry at 2 branches sa Pangasinan. Ang branch na kanyang na-franchise ay nasa Malate, Manila. Malaki rin daw ang naitulong ng kanyang franchise business dahil dito na siya kumukuha ng pera at hindi na kailangang manghiram kapag kinakapos. Ngayon nga ay nadagdagan pa ang kanilang branches na mayroon na sa Cavite at soon sa Quezon City at Bulacan. Nag-expand din sila ng produkto at nadagdag ang crayfish na kabilang sa lobster family. Ang nasabing kumpanya ay mayroong sariling residential crayfish breeding farm sa Amadeo, Cavite. Malaki ang pasasalamat ni Mark dahil dumating sa kanya ang oportunidad na magkaroon ng sariling negosyo. Wala man siyang trabaho ngayon bilang artista, mayroon pa rin siyang paghuhugutan sakaling mga ilangan ang kanyang pamilya. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Share your thoughts in the comment section below.